Alam naman natin na si Bitcoin ang hari ng cryptocurrency. Pero may isang bagong project na tila gustong lumaban sa trono at yan po ay walang iba kundi ang Pi Network. Habang papalapit na po ang open mainnet launch nito sa February 20, 2025, dumarami po ang espekulasyon kung ito ba ang susunod na malaking crypto revolution. Pero kaya ba nitong lampasan si Bitcoin? O isa lamang itong hype na mawawala rin kalaunan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, kamakailan lang ay tumaas po ng 100% ang presyo ni Picoin matapos po itong mailista sa OKX. Mula po sa $50, pumalo ito sa mahigit $70. Dahilan para lalong dumami ang haka-haka na maaari itong mailista rin kay Binance. Dahil dito ay mas maraming traders ang nagiging interesado at umaasang magiging susunod na big thing ang Picoin. Ngunit sa kabila ng excitement, wala pong opisyal na kumpirmasyon mula sa Binance o sa PiCore team tungkol sa listahan nito. Kaya marami pa rin ang nag-aalangan kung dapat nga bang mag-invest kay Picoin. Ngayon ay ano po ang nagpapalakas sa Pi Network? Ayan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang Pi Network ay ang malawak na user base nito. Sa ngayon ay mayroon po itong mahigit 100 million na members at active na users ng kanilang mobile mining system. Sa simpleng salita ay hindi mo kailangang gumamit ng mamahaling mining rigs para makakuha ng Pi coins, kung saan ay cellphone lang ay sapat na. Dahil po sa accessibility nito ay marami ang naniniwala na maaari itong maging isang game changer sa crypto dito sa mundo ng crypto. Ang ganitong klase ng adoption ay bihira sa industriya. Kaya naman marami ang tumataya na maaring maging malaking project ito sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang hadlang sa paglago ng Pi Network? Ayan, pero hindi lahat na ay sumasakay sa hype. Marami ring eksperto ang nagsasabing hindi talaga dinisenyo ang Picoin para sa speculation o trading. Ang pangunahing layunin nito ay para sa barter-based economy, kung saan magagamit ito bilang pambayad sa mga product at serbisyo kaysa sa trading para kumita. Bukod dito ay isa pang malaking hamon para sa Pi Network ay ang kawalan nito ng major exchange listings. Oo, mayroon ng Bitget, OKX at saka MEXC na nagpapakita ng interes. Pero hanggat wala ito kay Binance, maaaring hindi ito agad magkaroon ng malakas na liquidity at saka demand. Dagdag pa rito ay may ilang historical examples ng mga cryptos na unang sumikat ngunit kalaunan ay bumagsak din. Ang Bera Chain at saka Hamster, halimbawa, ay parehong nagkaroon ng hype, ngunit hindi nakapag-sustain ng kanilang presyo dahil kulang sa matibay na use case. Ngayon ay may pag-asa bang malampasan ng Pi Network itong si Bitcoin? Ayan. Ngayon ay balik tayo sa tanong na kaya ba talagang lampasan ng Pi Network itong si Bitcoin? Kung ang pagbabatayan po natin ay ang kasalukuyang momentum, may potentials ang Picoin na makakuha ng malaking bahagi ng crypto market, lalo na kung maisa sa katuparan ng team nito ang kanilang roadmap. Ngunit malayo pa ang hahabulin nito para maabot ang kasikatan, adoption at market value ni Bitcoin. Si Bitcoin ay may solid na fundamentals, malawakang adoption at isang tested and proven na store of value. Sa kasalukuyan, ang presyo po nito ay nasa $96,000. Malayong malayo pa sa kasalukuyang presyo ng Picoin. Bukod pa rito, maraming institution at malalaking kumpanya ang tumatangkilik kay Bitcoin, isang bagay na hindi pa nagagawa ng Pi Network. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga may interest dito kay Picoin. Ayan, magandang opportunity ito para pag-aralan po ang Pi Network at kung paano po ito gumagana. Kung ikaw po ay isang maagang adopter ng Picoin, may chance kang makinabang kung tumaas ang value nito kapag nagsimula na ang tunay na trading. Ngunit dapat din tayo mag-ingat dahil sa kawalan ng malinaw na roadmap at major exchange listings, maaaring hindi po agad lumipad ang presyo ng Picoin gaya ng inaasahan ng marami. Ang hype ay maaari pong pansamantala lang, kaya't mahalaga pong magkaroon ng tamang strategy bago po mag-invest.
At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan. Dapat ba talagang, yung tanong po talaga dito ay dapat bang sumakay sa Pi Network hype? Kaya ayan, ang sagot po ay nakasalalay ito sa risk appetite mo bilang isang trader o investor. Kung gusto mong subukan ang potensyal ng Pi Network, siguraduhin na naiintindihan mo ang risk at huwag pong maglagay ng puhunan na hindi mo kayang mawala. Tandaan, ang crypto market ay lubhang volatile, pwedeng tumaas pero pwedeng bumagsak din. Sa ngayon ay mukhang malayo pa para sa Pi Network na malampasan si Bitcoin. Ngunit sa patuloy na pag patuloy po sa development nito ay maaring magkaroon po ito ng malaking epekto dito sa mundo ng crypto sa hinaharap. Kaya kung ikaw ay isang Picoin holder, manatiling updated at maging matalino sa iyong mga desisyon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.